Hindi man lahat, pero may mga kababaihang napipilitang magpakasal dahil sa kasunduan ng pamilya. Kung hindi sa politika ay dahil naman sa negosyo. Isa na roon ang pamilya ni Mitch. Hindi man sang-ayon ang dalaga ay nagpakasal pa rin siya sa binatang bilyonaryo. Wala siyang nagawa kundi ang sundin ang gusto ng kanyang amang sugarol at inang sunod-sunuran. Mabait at maasikaso naman ang kanyang napangasawa. At batid din niyang napakaswerte niya kahit pa nga hindi niya ito mahal. May mga ugali nga lang ang kanyang napangasawang si Byron na hindi gusto ni Mitch. Yun ay ang pagiging malihim nito at malayo sa tao. Kaya nang maikasal sila ay bumili ito ng bahay sa isang probinsya. Nasa gitna yon ng palayan at walang mga kapitbahay. Hindi naman problema yon kay Mitch dahil gusto niya ng tahimik na pamumuhay. Ngunit ang akalang masaya at tahimik na pamumuhay doon ni Mitch ay mapapalitan ng pagdududa at pangamba. Ang dating malambing at mapag-arugang asawa ay unti-unting nagbago sa pakikitungo sa kanya. Sa tulong ng kanyang kaibigan ay malalaman niya ang isang malagim na sikreto ng asawa. Ngunit totoo nga bang tinutulungan siya ng kanyang matalik na kaibigan? O may iba itong agenda? Paano kaya niya haharapin ang katotohanang malalaman? Aalis na lang ba siya at hahayaan na lang ang mga nangyayari? O gagawa siya ng paraan para muling bumalik sa dati ang mayamang asawa na napamahal na sa kanya? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ni Mitch sa piling ng kanyang mayamang asawa na si Byron. Wow! Ang ganda ng bagong bahay mo ah! Kaya lang napakahirap naman puntahan. Grabe, nagkandaligaw-ligaw pa ako. At least nahanap mo ang tamang daan. Halika na nga dito at na makapagmerienda ka na muna. Nasaan nga pala ang bago mong asawa? Bakit? May luma ba akong asawa? Biro lang. Nasa Maynila siya ngayon. Alam mo naman na masyadong mahilig magpayaman yun. Baka mamayang gabi pa ang balik niya. Mag-isa ka lang dito? Seryoso ka? Hindi ka ba natatakot dito? Naku, hindi ka niya dapat iniiwang mag-isa rito. Seryoso ako. Saka ayos lang naman yun. Isang beses sa isang linggo lang naman siyang umaalis eh. Isa pa, may nagpupunta dito every other day para maglinis ng bahay. At alam mo namang sanay akong mag-isa. Hindi naman ako mahilig makihalubilo. Oo na. Alam mo, gwapo sana ang asawa mo. Kaya lang napaka-weird niya. Itira ka ba naman sa malayo at liblib pa na lugar? Paano na lang kung kailangan mo ng tulong? Sinong tutulong sa'yo? Tapos lagi pang seryoso ang mukha niya. Parang isang pagkakamali lang sasaktan ka na. Magkaiba kayo ng ugali. Ay, may pagkakaparehas pala kayo. Parehong ayaw nyo ng maraming tao. Ay, parang hindi mo naman alam kung bakit siyang napangasawa ko. Kilala mo naman siguro ang mga magulang ko. Paano ko naman makakalimutan ng mga taong walang ginawa kundi ang pahirapan at diktahan ka? Umirap si Sheila na naging dahilan ng pagtawa nilang dalawa. Magkaibang-magkaiba ang mundo ng mga ito. Pero para na silang magkapatid. Magkaiba ang kanilang nakalakihang paniniwala. Katulad na lang ng hindi naniniwala sa fixed marriage ang pamilya ni Sheila. Kaya marami ang nagtataka kung paano sila nagkakasundo gayong magkabaliktad sila. Sa pagdalaw na yun ni Sheila ay wala silang ibang ginawa kundi ang mag-usap tungkol sa kani-kanilang mga buhay-buhay. Hala! Hoy, magtatanghali na pala. Hindi man lang natin naramdaman ng gutom kanina. Kasi nga, miss na miss natin ang isa't isa. Tumayo ang dalawa at tinungo ang kusina. Magkatulong na nagluto pa ang magkaibigan na dati na nilang ginagawa. Habang nagluluto ay hindi napigilang mag-usisa ni Sheila sa kaibigan. Tanong ko lang, masaya ka ba talaga rito?
Alam mo namang pwede kitang itakas at ilayo sa lugar na ito. Ha? Ano bang sinasabi mo? She, masaya ako sa piling ni Byron. Malayong malayo siya sa mga kamag-anak namin. Kahit pa nga ilang linggo pa lang kaming kasal, nakikita ko mabuti siyang tao. Ang akin lang naman, masyadong misteryoso ang mister mo. Natatakot ako na baka magaya ka sa isang kasong hawak ko ngayon. Mayaman din ang suspect namin. Matagal nang nagrereklamo ang asawang babae pero laging umaatras. Ayun, ngayon, nasa ilalim na ng lupa ang tangang babae. Bobo kasi. Namatay na nga yung tao, tinawag mo pang tanga. Kahit kailan ka talaga. Kaya siguro hindi ka nagkakaroon ng manliligaw. Masyado mong sinisindak. O kung hindi naman, binabara mo. Hay nako, hindi ka na bumabata. At bakit sa akin naman napunta ang usapan? Ang sinasabi ko lang naman, paano kung pag nagtagal kayo, bigla na lang lumabas ang totoong ugali ng asawa mo? Halimbawa na lang nananakit, may bisyo, ganun. Tapos bigla ka na lang mawawala kasi pinatay ka na pala niya. Naku ha, hindi pa ako handang maghukay ng libingan mo. Paranoid ka na naman. Mabait at maalaga si Byron. Lagi din niya akong binibilhan ng regalo at talaga namang napaka-maasikaso. Kahit pagod yon, Reyna ang trato niya sa akin. Kaya kung hahanap ka ng mapapangasawa, humanap ka ng kagaya ng sa akin. Babait, galante, at maalaga. Bahala ka nga, idadamay mo pa ako sa mga ganyan. Basta, sabihan mo lang ako kapag pinagbuhatan ka niya ng kamay. Kahit nasa Maynila ako, lilipad ako, mapuntahan ka lang. Maraming salamat. Mahal na mahal mo talaga ako? Kung sakali man na mangyari ang sinasabi mo, ikaw talaga ang tatawagan ko. Habang tuwang-tuwa si Mitch ay hindi naman maipinta ang mukha ni Sheila. Umirap pa ito sa kaibigan. Hindi na lang binigyang pansin yun ni Mitch sapagkat kilala niya ang kaibigan. Batid niyang nag-aalala lang ito sa kanya. Masaya na lang na itinuloy ni Mitch ang pagluluto at pinabayaan na ang nakasimangot na matalik na kaibigan. Nang matapos silang magluto ay pinagsaluhan nila yon. Pagkatapos nun ay dinala naman ni Mitch si Sheila sa silid nilang mag-asawa. Namangha naman ito sa laki ng kwarto. Pero mas nanlaki ang mga mata nito nang ipakita niya ang isang set ng alahas na iniregalo ni Byron. Ang ganda! Galante nga pala talagang magregalo kaya ayaw mong iwanan. Totoong diamante ba ang mga bato nito? Baliw! Anong palagay mo sa akin? Katulad ng magulang ko? Hindi no? Isa lang ito sa paraan ni Byron para mapalapit sa akin. Batid kasi niyang napilitan lang akong pakasalan siya. Totoo ang mga bato na yan. Oo na lang kahit na hindi ako naniniwala. Napapailing na lang si Mitch sa tinuran ng kaibigan, kaya inaya na lang niya itong magtambay sa sala. Maghapong nagkukwentuhan lang ang dalawa. Nang sumapit ang 5:00 ay dumating na si Byron. Inabutan nito ang asawa na kasama ang matalik na kaibigan. Lumapit lang ito sa dalawa at humalik sa pisngi ni Mitch bago iniabot ang bungkos ng mga puting rosas. Oh, napaaga ka yata ngayon. Napakabango ng mga rosas na to. Maraming salamat, asawa ko. Magpapalit na muna ako ng damit. Maiwan ko muna kayo dito ng kaibigan mo. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng tsaa? Hindi na. Ako na lang mamaya pagbaba ko. Nang mawala sa paningin ng magkaibigan si Byron, ay napansin ni Mitch ang pag-irap ni Sheila. Natawa naman doon ang may bahay. Batid naman ito na talagang hindi gusto ng matalik na kaibigan ang lalaki. Hindi man alam ni Mitch ang dahilan ay naiintindihan pa rin niya si Sheila. Pinagseselosan mo ba si Byron? Alam mo, mas maganda kung minsan naman dito ka sa amin magstay kapag wala kang pasok. Para naman makilala mo ng husto ang asawa ko. Lagi ka namang welcome dito eh. Kung dito man ako hindi siya ang dahilan. Pero okay din yung ideya mo para naman mabantayan kita sa weirdo mong asawa.
Baka mamaya niyan kung ano pang gawin niya sa'yo. Ikaw talaga? Mabait naman ang asawa ko, no? Gwapo pa. Napakaswerte ko nga at hindi sa katulad ni ama ako napunta. Sa lahat siguro na ginawa sa akin ng magulang ko, ito lang ang pinakamagandang na ibigay nila sa akin. Kahit na anong sabihin mo, hindi ko talaga magugustuhan ang asawa mo. Napaka-pribado niyang tao. Lahat na yata ng kakayahan ko ginamit ko na para lang maimbestigahan siya. Pero panay tungkol lang sa pinakamayaman niyang pamilya ang nakukuha kong impormasyon. Baka mamaya, serial killer pala siya. Baliw ka talaga. Sa palagay ko sa katatrabaho mo yan napapraning ka na. Lahat na lang ng tao, pinaghihinalaan mo. Nakikita mo naman, di ba? Masaya ako sa piling niya. May kasabihan nga tayo na it's better to be safe than sorry. Ewan ko sa'yo. Masyado ka napapraning. Magkape na nga lang tayo. Hindi na hinintay pa ni Mitch na sumagot ang kanyang kaibigan. Nauna na siyang tumayo at ibinaba muna ang hawak na bulaklak sa lamesita bago tuluyang nagtungo sa kusina. Nakasimangot naman na sumunod doon si Sheila. Inabutan na doon ng dalaga ang kaibigan na naglalagay na ng kape sa tasa. Nang makapagtimpla na ay nagdesisyon ang dalawang bumalik sa sala. Nagtatawanan pa ang mga ito. Sakto namang pababa si Byron. Nilagpasan lang nito ang dalawa at dumiretso sa kusina. Hindi naman nakaligtas yon kay Sheila. Kita mo? Talaga naman yung asawa mo. Para lang tayong hangin Magtitimpla lang yun ng tsaa niya. Babalik din yun dito. Ikaw talaga. Lahat na lang napapansin. At hindi nga nagkamali si Mitch dahil bumalik sa sala ang kanyang asawa na may bit-bit na isang tasa. Umupo ito sa tapat ni Mitch at ibinaba sa lamesita ang tasang may lamang mainit na tsaa. Natahimik naman si Sheila na nakataas pa ang mga kilay. Tinitignan pa nito simula ulo hanggang paa si Byron. Napansin niyo ni Mitch kaya siniko niya ang kaibigan. She, kailan ba day off mo? 3 araw pagkatapos ngayon. Nag-file na rin ako ng leave para mahaba-haba ang bakasyon ko. Talaga? Naku, sakto yun. Ipapalinis ko na bukas ang kabilang silid para maiayos ko ang mga gamit mo doon. Dito ka naman magbabakasyon, di ba? Ha? Hay, oo na po. Masusunod po ang iyong hiling, mahal na Reyna. Nabaliw ka na naman. Excuse me, Mitch. Asawa ko. Ano bang gusto mong ulam ngayong hapunan? Kahit ano na lang. Ikaw na ang bahala magpasya. Alam mo namang mas may alam ka sa akin sa kusina. Gumagabi na pala. Sige na, best, mauna na ako. Mahaba pa ang ibabiyahe ko Ayaw mo ba maghapunan dito? Masarap magluto ang asawa ko. Hindi na. Hinatid ni Mitch ang kanyang kaibigan sa pinto, habang naiwan naman sa sala ang kanyang asawa na humihigop ng tsaa. Pagkahatid ay binalikan ni Mitch ang asawang prente sa pagkakaupo. Katulad ng dati ay seryoso pa rin ang mukha nito. Nginitian na lang ng may bahay si Byron. Magkaganon pa man ay nabura ang ngiting yon dahil sa mga binigkas na salita ni Byron. Hindi ko siya gusto. Pakaramdam ko may masama siyang balak na paghiwalayin tayo. Ha? Hindi gagawin yun ni She. Bata pa lang kami, magkaibigan na kami. At alam kong mahal niya ako. Bakit mo naman naisip yan, asawa ko? Alam kong ayaw niya sa akin bilang asawa mo. Sa hula ko, baka kumbinsihin ka pa niyang hiwalayan ako. Sa ilang linggong pagsasama natin, mahalaga ka na sa akin. Isa pa, ikaw pa lang ang babaeng hindi ako ginusto o hinabol. Hindi ka rin nagpapansin sa akin kahit pa nga ipinagkasundo lang tayo. Asawa ko, ano ba yung sinasabi mo? Mabait si Sheila. Nag-aalala lang siguro siya sa akin. Alam niya kasi ang naging buhay ko sa piling ng mga magulang ko Hindi bale, kapag nagbakasyon siya dito, mas makikilala mo na siya. At alam kong makikita niya rin na masaya ako sa piling mo. Maiba ko.
May nakita akong mga alahas na alam kong bagay na bagay sa'yo. Halika at tignan mo. Alahas? Hindi ko pa nga naisusuot ang huling regalo mo sa akin. Bibilhan mo na naman ako? Bakit naman hindi? Asawa kita. At isa pa, karapat dapat ko lang bilhan ng magagandang alahas ang reyna ko. Sige, patingin ako. Pero ayoko muna ng diamante ha. Yung pwede ko sanang magamit araw-araw para kapag wala ka, parang kasama pa rin kita. Ngumiti naman si Byron at lumapit kay Mitch. Iniabot ng lalaki sa kanyang asawa ang cellphone kung saan ay makakapili roon ng alahas. Inisa-isa namang tingnan yon ng may bahay. Nagagandahan siya sa lahat pero labis na kumuha ng atensyon niya ang simpleng heart locket na kwintas. May kasamang hikaw yon, singsing at bracelet. Ipinakita niya kay Byron ang napili. Tumango naman ng lalaki at kinuha ang cellphone. Pagkatapos nun ay nagtitipa ito. Ipabibili ko na sa assistant ko ito para maipadala niya na agad. Maiwan muna kita dito. Magluluto lang ako ng ating hapunan. Tulungan na kita. Ako na lang ang magsasaing at mag-aayos ng lamesa. Inilahad naman ni Byron ang kanyang kamay sa asawa. Inabot naman yon ni Mitch. Sabay na tumayo ang dalawa at nagtungo sa kusina. Magkatulong na naghanda ang mga ito ng kanilang hapunan. Nang matapos ay pinagsaluhan nila ang inihanda. Pagkatapos kumain ay nagpahinga na ang mga ito sa kanilang kwarto. Bagamat wala pang nangyayari ay nakaugalian na nilang matulog ng magkayakap. Good night, asawa ko. Good night, asawa ko. Hinalikan ni Byron ang asawa sa tuktok ng ulo nito at natulog na silang dalawa. Kinabukasan ay maagang gumising ang mag-asawa. Nagyaya si Byron na mamasyal sila sa bayan para makabili si Mitch ng mga librong babasahin nito at kung ano pa ang mga nais nito. Sakay ng kanilang sasakyan ay binaybay nila ang daan patungong bayan. Doon naman nagtanong si Mitch. Bakit mo naisipang ayain ako sa bayan? Baka kasi naiinip ka kapag wala ako sa bahay. Ayoko nalulungkot ka. Kaya naisipan ko na kung may iba kang pagkakaabalahan kapag wala ako, hindi mo ako maiisipang iwanan. Ano? Bakit mo naman naisip na iiwan kita? Sa buong buhay ko, tanging si Sheila lang ang nakakaintindi sa akin. Nang dumating ka, nadagdagan na ang isa. Ipanatag mong isipan mo, hindi kita iiwan. Salamat. Iniisip mo ba na iiwan kita kagaya ng ginawa ng iyong ina? Asawa ko, alam kong masakit pero hindi ako katulad ng mama mo. Hindi kita iiwanan. Baka nga, ikaw pa ang magsawa sa akin at bigla mo akong iwan? Hindi mangyayari yon. Hindi ko hahayaang bumalik ka sa poder ng mga magulang mo. Baka mamaya, ipakasal ka nila sa iba. Hindi ko kakayanin yon. Hindi nakaimik si Mitch sa sinabi ng asawa. Kahit pa nga hindi nila mahal ang isa't isa nang ikasal sila, ay kakaibang kilig ang kanyang nararamdaman. Alam din ng babae na iba ang pagkakakilala ng karamihan kay Byron. Ibang-iba kasi ang pinapakita nito sa ibang tao. Ilang minuto pa silang bumiyahe at narating na nila ang bayan. Kaagad na bumaba ng sasakyan si Byron at pinagbuksan ang asawa. Tara, asawa ko. Tara! Pwede ba tayong bumili muna ng pang cross-stitch? Gusto ko kasing gumawa ng ilalagay sa sala natin at sa mga kwarto. Cross-stitch? Pwede. Kaya lang, maaari naman tayong bumili na lang ng gawa na. O di kaya, painting. Mas gusto ko na ako ang gagawa. Kahit yun man lang, may ambag ako sa bahay. Sige, bibili tayo. Sabihin mo lang lahat ng gusto mo. At bibilhin ko yon para sa reyna ko. Ikaw talaga. Halika na nga! Masayang iginiya naman ni Byron si Mitch sa bilihan ng mga cross-stitch.
Pagdating doon ay kaagad na hiningi ni Byron ang mga pwede nilang pagpilian. Nagtanong naman ang bantay doon kung gaano daw ba kalaki ang hanap nila. Dahil hindi naman alam ni Byron ang bagay na yon, ay tinawag nito si Mitch na naglilibot sa loob ng shop. Tinitignan nito ang mga gawana. Pinakatitigan nito ang isang may kalakihang larawan ng isang anghel na nakangiti. Asawa ko, gaano daw ba kalaki? Gusto ko ng ganito kalaki, pero ang disenyo, 3 anghel na naglalaro sa isang hardin. Meron ba kayo nun? Kaagad namang naglabas ang bantay ng mga disenyo na may sukat ng nais ni Mitch. Iba-iba ang disenyo nun. Pilit na hinahanap ng bantay kung meron ba sila ng sinasabi ng babae. Pero nakalkal na nito ang lahat pero wala talaga siyang makita. Kaya naman namili na lang si Mitch sa mga disenyong meron sila. Ilang minuto lang namili ang babae. Itong hardin na may fountain, mukhang magandang ilagay sa isang kwarto. Tapos, itong parang falls naman na may namimitas ng bulaklak na bata sa silid natin. Itong mga tumatakbong kabayo naman sa sala. Ano sa palagay mo, asawa ko? Mukhang maganda ang taste ng asawa ko. Kaya ayos na sa akin yan. Kukunin na namin yung 3 napili niya. Kung ano ang mga kailangan, pakilagay na din. Ginawa naman yon ng nagbabantay. Isa-isa nitong inihanda ang ilan pang gamit na kakailanganin sa pagko-cross-stitch na wala sa loob ng set na binili nila. Pagkatapos naman nilang mabayaran yon ay lumipat sila sa bilihan ng mga segunda manong libro na gusto ni Mitch. Kahit pa nga inaaya siya ng asawa na sa mga bagong panindang libro sila bumili. Pagkapasok doon ay parang nabato-balani si Mitch sa dami ng mga antigong libro na nakikita niya. Sigurado ka ba talaga dito? Oo naman. Alam mo ba, nakaramihan sa mga lumang libro, wala na ngayon sa market. Isa pa, magaganda mga lumang istorya. Maraming magagaling na manunulat na nakalimutan na ng publiko. At tanging ang mga katulad ko na lang na mahilig sa libro ang nagbibigay ng pansin sa mga yon. Sige na nga. Mamili ka na kahit ilan pa. Iiwan muna kita dito. At bibili lang ako ng ilang pandagdag ng stock sa bahay. Okay. Salamat, asawa ko. The best ka talaga. Nang makaalis si Byron ay mabilis ang mga hakbang ni Mitch na inisa-isa ang mga istante ng libro. Pag may nakikita siyang libro na sinulat ng kanyang paboritong manunulat ay kinukuha niya yon. Ilang sandali pa ay may isang matandang lalaki na lumapit sa kanya. Ineng, gusto mo bang magpahula? Naku po, tatang. Hindi po ako naniniwala sa hula. Pasensya na po kayo. Iba na lang po ang alokin ninyo. Pero, ikaw ang itinuturo ng mga baraha ko. Mukhang may nais silang sabihin sa'yo. Walang bayad ang hula ko, Ineng. Libre lang. Pasensya na po kayo, pero sa iba nyo na lang po ialok. Magsasayang lang po kayo na oras sa akin dahil hindi po ako naniniwala sa ganyan. Pasensya na po talaga. Hindi pwedeng ialok sa iba, Ineng. Sa'yo lang alok ko. Ikaw ang napili ng aking baraha. Kahit hindi ka maniwala sa mga sasabihin ko, payagan mo lang ako na hulaan ka. Pasensya na po talaga. Lumayo na lang ang babae sa matandang lalaki. Hindi naman na nagpumilit ang matanda. Ilang saglit pa ay dumating na rin si Byron at binayaran nila ang mga napiling libro ni Mitch. Nang palabas na sila ng tindahan, ay muling lumapit ang matandang lalaki kila Mitch. Ikaw ang haharap sa isang pagsubok. Huwag kayong basta-basta magpapapasok ng ibang tao sa buhay nyo. Dahil doon manggagaling ang sigalot sa inyong buhay. Baka
Nagkakamali po kayo. Pasensya na po. Hindi. Hindi ako pwedeng magkamali. Maaaring may buhay na mawala kapag hindi kayo mag-iingat. At ikaw ang magpapasok ng salot sa buhay nyo. Imulat mo ang iyong mga mata. Hindi lahat ng iyong nakikita ay totoo. Tatang, kapag hindi pa po kayo tumigil, magpapatawag po ako ng mga pulis. Pakiusap po, tantanan nyo na kami. Kalmadong inakay palabas ni Byron ang kanyang asawa, pabalik sa kanilang sasakyan. Nang makasakay na sila, ay ilang beses bumuntong hininga ang lalaki. Napaisip naman bigla si Mitch sa mga sinabi ng matanda. Pero mas pinili na lang niyang manahimik habang binabaybay ang daan pauwi. Pagdating sa bahay, ay kaagad na inabala ni Mitch ang kanyang sarili sa mga gagawing cross-stitch. Paglipas ng 3 araw, habang abala sa pagko-cross-stitch si Mitch sa kanilang gazebo, ay dumating si Sheila kasama ang kanyang pinsan. Mitch! She! Oh, kasama mo pala si Delo. Ate Mitch, na-miss kita. Nasaan na po ang kuya ko? Kuya? Bakit? Kapatid mo? Kapal na mukha nito. Nako, ayos lang yun, She. Alam mo namang kapatid na rin ang turing ko kay Delo. Kaya pwede niyang maging kuya ang asawa ko. Yes! Ano kaya ang pakiramdam ng may kuya? Pagsabi no ng binata ay kaagad itong binatukan ng pinsan. Natatawa naman si Mitch sa dalawa dahil hindi pa rin nagbabago ang mga ito. Nako, tama na nga yan. Tara sa loob ng bahay. Baka nakapagluto na ang asawa ko eh. Mag-early dinner na lang tayo. Delo, kunin mo nga yung bag ko sa kotse at ikaw ang magbitbit papasok. Ano ba yan? Kaya mo lang yata ako isinama para may utusan ka eh. Nagtawa na naman ang dalawang babae habang ibinababa ni Delo ang isang may kalakihang duffel bag. Naunang naglakad ang magkaibigan papunta sa front door. Doon na lang nila hinintay si Delo bago sabay-sabay na pumasok. Pagpasok nila ay iniwan muna sa sala ni Mitch ang magpinsan bago ito nagtungo ng kusina para sabihan ang asawa. Asawa ko! Nandito na si Sheila. Kasama niya yung pinsan niya. Sige. Dadagdagan ko ang niluluto ko. Ikaw na munang bahala sa kanila. Okay, dadalhin ko na muna sila sa gagamitin nilang kwarto, ha? Pagamit mo na lang sa pinsan ng kaibigan mo ang kwarto dito sa baba. Asawa ko, salamat ha. Sana maging okay kayo ni She para tuluyan na akong sumaya. Susubukan ko, asawa ko. Alam mo naman, lahat gagawin ko para hindi ka malungkot. Humalik lang sa pisngi ng asawa si Mitch bago binalikan ang mga bisita. Pagbalik niya doon ay naabutan niyang binatukan ni Sheila ang nakababatang pinsan nito na si Delo. Napapailing na lang si Mitch dahil hindi pa rin nagbabago ang mga ito. Inaya na lang niya ang mga ito sa mga magiging silid nila. Inuna nila si Delo. Ano, okay lang ba sa'yo ang kwartong ito? Oo naman, Ate Mitch. Ang mahalaga lang naman sa akin, may tutulugan ako. Pumasok ito sa loob ng kwarto at inilapag ang dalang may kalakihang bag na nakasabit sa kanyang kaliwang balikat. Nang maibaba yon ay lumapit itong muli sa dalawang babae. Doon lang sila pumunta sa ikalawang palapag para dalhin naman si Sheila sa magiging kwarto nito. Habang paakyat ay hindi mapigilan ni Mitch ang tanungin ang mga ito. Oo nga pala. Ilang araw kayo dito? Ako, 5 araw lang. Ewan ko tong si Delo. Hindi ko pa po sigurado Ate Mitch. Gumagawa po kasi ako ng manuscript at maganda ang lugar niyo para makaisip ako ng mga scenes. Manuscript? Bakit? Writer ka na? Sa bagay. Bata ka pa lang, mahilig ka na magsulat. Naku, trying hard writer ka mo.
Ilang beses na siyang na-reject ng mga publishing company, pero hanggang ngayon hindi pa rin sumusuko. Marami pa naman sanang offer na trabaho sa kanya. Ate Shea, alam mo namang passion ko na ang pagsusulat. Talaga? Alam mo, mahilig ako magbasa. Baka naman pwedeng mabasa ang gawa ko kahit paunti-unti. Ano nga pala ang genre ng mga sinusulat mo? Tungkol sa serial killers, psychopaths, and unsolved mysteries. Hoy, talaga? Gusto ko yan. Bukas patingin ako ng nasimulan mo na, ha? Tuwang-tuwa naman si Delo sa narinig. Inalok pa nito na ipapabasa kay Mitch ang ilan sa mga rejected manuscript niya. Nang marating nila ang silid na halos katapat lang ng kwarto ng mag-asawa, ay binaba na doon ni Delo ang duffel bag ni Sheila. Inirapan pa nito ang dalawa bago tumalikod. Ang weird nyo? Naku, magpapahinga na muna ako at napagod ako magmaneho. Sige, tawagin na lang kita kapag nakaluto na si Byron. Whatever, wag lang niyan lalagyan ng laso ng pagkain ko kung hindi, yari siya sa akin. Alam mo, te, kung di ko alam na pulis ka, iisipin kong psychopath ka. Diyan na nga kayo, parehas kayong weirdo. Napatawa ng malakas ang dalawa nang saraduhan sila ng pinto ni Sheila. Batid ng dalawa na napiko nito. Magkasabay na bumaba na lang ang dalawa. Sumama kay Mitch si Delo sa kusina dahil nasasabik na raw itong makita at makilala ang napangasawa ni Mitch. Sige ba, tulungan mo na lang ako magganda ng lamesa para makakain tayo pagkaluto ni Byron. Yes, ma'am. Pagdating nila sa kusina ay inabutan nilang nagtsatsaa si Byron habang nakabantay sa niluluto nito na nakasalang pa sa kalan. Inalok sila nito ng tsaa. Tumangulang si Mitch at kaagad na gumawa ng 2 pang tasa ng tsaa ang lalaki. Kinuha namang pagkakataon ni Mitch yon para ipakilala si Delo. Asawa ko? Ito nga pala si Delo. Kababata ko rin siya. Siya yung bunso sa aming 3. Alam mo bang nagsusulat pala siya ng mga kwento? Nagsusulat ka? Well, ilang taon ka na ba? 24 po. Mahilig din po ba kayo magbasa? Hindi. Mas magaling ako sa mga numero kaysa sa letra. Anong natapos mo? Asawa ko. Ano ba to? Interview? Asawa ko, hindi siya nag-a-apply para maging staff mo. Huwag ka masyadong formal. Tumangulang si Byron at nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa mga hilig nila. Mukha namang nagkakasundo ang mga ito. Labis naman ang tuwa ni Mitch nang marinig niyang tumawa ang kanyang asawa sa mga hirit na joke ni Delo. Pero mukhang baliwala yon sa binata. Dahil patuloy pa rin ito sa pagkukwento ng mga kapalpakan nito kapag kinakabahan na sinamahan pa ng pag-aksyon. Nang makaluto na si Byron ay tinawag na ni Mitch ang kaibigan. She, kakain na tayo. Oo, susunod na ako. Mauna ka na. May tinatapos lang ako. Bilisan mo ha. Mas masarap humigop ng sabaw habang mainit. Oo na. Susunod na lang ako. Ilang sandali pa ay magkakasalo na ang 4 sa inihandang hapunan ni Byron. Tahimik lang silang kumain at nang matapos ay nagkanya-kanya na. Ang mag-asawa ay nagtungo na sa kanilang silid. Ganon din si Sheila na ayon pa rito ay may kailangang tapusin. Habang si Delo naman ay nagtungo sa gazebo kung saan nila inabutan kanina si Mitch para doon magsulat. Tamang-tama. Nakatapat sa may palayan ang gazebo. Mukhang makapagsusulat ako ng maganda dito. Ang ganda ng ambience. Kapag ganitong gabi na pala dito, mukhang lungga ng serial killer ang datingan. Habang abala si Delo sa paggawa ng kanyang manuscript ay natutulog na sina Byron at Mitch sa kanilang silid. Samantalang si Sheila naman ay pasimpleng naglibot sa buong bahay. Tila may hinahanap ito na kung ano.
Nang magawi ito sa may opisina ni Byron ay dahan-dahan niyang pinasok yon at saka nagkalkal sa mga gamit ng lalaki. Nang makakuha ng isang 2x2 na larawan ni Byron ay kaagad itong bumalik sa kanyang silid. Ngunit bago pa man ito muling makapasok sa kanyang silid ay sakto namang bumukas ang pinto ng silid ng mag-asawa. She? Saan ka galing? Malalim na ang gabi Dyan lang. Nauhaw ako eh. Nakalimutan ko mag-akyat kanina ng tubig. Alam mo namang kailangan laging may tubig sa tabi ko pag natutulog. Okay, hanggang ngayon pala ganyan ka pa rin. Nananaginip ka pa rin ba ng masama? Hindi naman. Naalimpungatan lang ako at pakiramdam ko, tuyot na ang lalamunan ko. Sige, akala ko kasi may nakapasok ng iba. Kanina pa kasi ako may naririnig na mga yabag Guni-guni mo lang yun. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog. Ikaw din. Pahinga ka na ha. Baka naman panay ka naman trabaho. Hindi po, matutulog na po ako. Pahinga ka na rin. Kumaway lang si Mitch bago ito bumalik sa loob ng kanilang silid ni Byron. Habang si She naman ay natatarantang bumalik sa kanyang silid na ginagamit at ipinagpatuloy ang naiwang ginagawa. Kinaumagahan, si Mitch ang naghanda ng kanilang almusal. Inabutan siya doon ni Delo. Inilibot ng binata ang kanyang paningin sa buong paligid. Nang hindi nito makita ang hinahanap ay nagtanong na ito sa may bahay. Good morning, Ate Mitz. Nasaan na po si Kuya Byron? Good morning! Hay nako! Masama ang pakiramdam ng kuya mo. Masakit daw ang kanyang ulo. Nasobrahan yata sa katatrabaho. Kaya kayo ng ate Shemo, matulog kayo ng maaga. Baka mamaya magkasakit kayo. Matitigas pa naman ang mga ulo ninyo. Si Ate Shea lang po yun. Nadamay na naman ako. Para ka talagang bata. Sige na, gisingin mo ng ate Shela mo. Tumalima naman ang binata at iniwan si Mitch sa kusina na nag-aayos na ng lamesa. Patakbo pa ang ginawang pag-akyat ni Delo. Pagdating sa harap ng pinto ng kwarto ni Sheila ay hindi na siya kumatok. Basta na lang yung binuksan ng binata. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang may makitang kandilang kulay pula na nakatulos sa isang silver na platito. Pumasok kaagad si Delo at mabilis na isinara ang pinto. Nilapitan nito ang nahihimbing na dalaga. Ate, gumising ka nga dyan. Ano na naman to? Akala ko ba hindi ka na uulit? Ano ba? Ang ingay-ingay mo naman. Isusumbong kita kay tita. Sasabihin ko, ginagawa mo na naman uli ang kalokohang ito. Huwag ka nga makialam. Magsulat ka na lang ng mga lintik mong nobela. Mambubwisit ka pa kay aga-aga. Bumangon si Sheila at kumuha ng face towel bago lumabas ng kwarto. Dumiretso ito sa banyo na nasa ikalawang palapag din. Habang si Delo naman ay naiwang dismayado sa loob ng kwartong ginagamit ng nakatatandang pinsan. Nilapitan nito ang nakatulos na kandila. Sa gilid nun ay may napansing papel si Delo. Dinampot na yon at saka binasa. Ano ang mga salitang ito? Latin ba ito? Ay, sino na naman kaya ang biktima ng babaeng ito? Yari talaga siya kay tita. Kapag nalaman na naman ang pinagagawa niya. Sandali nga. Naglakad si Delo papunta sa pinto ng banyo kung nasaan si Sheila. Kumatok lang ang binata at sinabihan ang pinsan na hihintayin na lang siyang bumaba dahil mag-aalmusal na sila. Oo na! Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong ako magsarado niyan. Bahala ka sa buhay mo. Basta isusumbong kita kay tita. Pagkasabi nun ay bumaba na ulit si Delo at bumalik sa kusina kung nasaan din ang komedor. Naabutan niya rin doon ang mag-asawa.
Kapansin-pansin ang malamlam na mata ni Byron habang inaasikaso ito ni Mitch. Umupo na si Delo sa tapat ni Mitch at saka nagsimulang magsandok. Nasaan ang ate mo? Nasa banyo pa po. Susunod na lang daw po siya. Kuya Byron, kumusta na po ang pakiramdam mo? Ayos lang. Masakit lang ang ulo ko at masakit ang buong katawan ko. Baka pagod lang ito. Sabi ko naman kasi sa'yo kumuha ka na ng sekretarya mo. O hindi kaya, hayaan mo akong tumulong sa'yo sa negosyo. Asawa ko, alam mo naman kung ano ang sagot ko tungkol dyan. Nagtatrabaho ako para hindi ka magtrabaho. Nangako ako sa'yo na hindi ko hahayaang magtrabaho ka. Dahil kaya ko namang ibigay ang gusto mo. Isa pa, ayokong mapagod ka. Ikaw lang naman ang ayaw na kumuha ko ng kasama dito sa bahay. Huwag ka po mag-alala, Kuya Byron. Habang nandito po kami, tutulong po ako sa mga gawain sa bahay. Magpapaalam din po sana ako. Kung pwede po ako magtanim ng mga namumulaklak na halaman sa paligid ng gazebo. Mukhang isa po yun sa paboritong tambayan ni ate. Talaga? Naku, mukhang maganda nga yan. Para mas ganahan ako mag-cross-stitch doon. Sige. Salamat sa malasakit mo sa ikagaganda ng tambayan ni Mitch. Matagal ko na din sanang plano yun. Kaya lang, hindi ako nagkakaroon ng pagkakataon. Mamaya, sasamahan kita sa bayan para mamili tayo ng mga halaman. Mahirap kapag mga buto pa lang Pag itatanim mo, paniguradong ilang buwan pa bago mamulaklak. Talaga ba, Ate Mitch? Mukhang magandang idea yan Okay lang po ba, Kuya Byron? No problem. Basta, ingatan mo ang reyna ko. Masaya namang tumango si Delo. Sakto namang dumating si Sheila. Nakasimangot itong umupo sa tabi ni Mitch. Tinanong pa ito ng kaibigan kung bakit. Pero tanging tango lang ang sinasagot ni Sheila. Nang matapos silang kumain ay nagpresenta si Sheila na siya na ang maghuhugas. Umakyat naman na sa ikalawang palapag si Byron. Habang sina Delo at Mitch ay nagtungo na ng bayan gamit ang kotse ni Sheila. Si Mitch na ang nagmaneho dahil mas alam niya ang daan kumpara kay Delo. Pagdating sa bayan ay kaagad na nagtungo ang mga ito sa bilihan ng mga halaman at mga kung ano-ano pa. Ano po ang paborito mong bulaklak, Ate Mitch? Tulips and roses. Ayos. Marami silang variety ng mga rosas at tulips. Oo naman, kahit ano naman. Excited na ako makitang kalalabasan ng gazebo kapag nailagay na natin yung mga yan. Okay lang po ba sa inyong kulay puti, dilaw at pula? Ako lang ang magtatanim, Ate Mitch. Ikaw naman po, magbabantay lang sa akin habang nagko-cross-stitch ka. Natatawang napapailing na lang si Mitch. Habang isa-isang namimili si Delo, ay may isang matandang lalaki na lumapit kay Mitch. Kinalabit nito ang babae. Kumunot naman ang noo ng babae sapagkat namukhaan niya ang matanda. Kayo na naman po? Ano po ang kailangan nyo ngayon? May gusto lang akong ibigay sa'yo. Kailangan nyo ito. Naku, wag na po. Ito po pambili niyo po ng pagkain. Hindi ako tumatanggap ng pera, Ining. Tanggapin mo na lang ang kwintas na ito. Proteksyon nyo yan. Ate, ano po yan? Ginugulo ka po ba ni Tatang? Mag-ingat ka, binata. Pag-isipan mong mabuti ang mga desisyon mo. Yun ay kung ayaw mong mapahamak. Hindi nakaimik si Delo. Namutla ito na hindi naman napansin ni Mitch. At para matigil lang ang matanda, ay inabot na lang niya ang kanina pa pinagpipilitan nitong ibigay. Nang maiabot ang kwintas ay may papel din itong ibinigay. Hindi yun pinagtuunan ng pansin ni Mitch.
Inilagay na lang niya sa bulsa yon kasama ng kwintas. Tumalikod na ang babae at nakitang binubuhat na ni Delo ang isang box na kinalalagyan ng mga potted plants. Sa muling paglingon ni Mitch sa kinatatayuan ng matandang lalaki ay wala na ito. Napakibit-balikat na lang siya. Nang mabitbit na nila ang halaman ay bumalik na sila sa sasakyan. Okay na ba ang lahat? Okay na po. May pala naman po kayo, di ba? Oo, merong ginagamit ang hardinera namin eh. Let's go na pala, ate. Pagbalik nila sa bahay nila Mitch ay kaagad na sinimula ni Delo ang pagtatanim ng mga halaman. Habang si Mitch naman ay pumasok muna para puntahan ang asawa. Naabutan niyang nakatayo ito sa harap ng bintana. Nakatanaw ito sa labas. Nilapitan ito ni Mitch at niyakap sa likuran ang asawa. Ngunit nagulat si Mitch nang tanggalin ni Byron ang nakayakap niyang kamay. Huwag ngayon. Wala ako sa mood. May problema ba? May nangyari ba nung wala kami? Wala! Huwag mo muna akong kausapin! Nagulat man sa tinuran ng asawa ay hindi na lang binigyan ng kahulugan yon ni Mitch. Kinuha na lang niya ang kanyang tinatapos na cross-stitch bago bumaba at pumwesto sa may gazebo. Ilang oras din ang lumipas pero halos walang natapos si Mitch. Hindi siya makafocus sa ginagawa. Kaya nagdesisyon siyang pumasok na muna sa loob para magluto na lang ng tanghalian. Delo, papasok na muna ako para makapagluto ng kakainin natin sa tanghalian. Sige po, ate. Patapos na din po ako dito. Mamaya po, tutulungan kita. Wag na. Hindi pa man nakakasagot ang binata ay naglakad na si Mitch papasok sa bahay. Pagbukas pa lang ng pinto ay naamoy na kaagad niya ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas. Kumunot ang noo niyang tinungo niya ang kusina. Doon ay inabutan niya ang kanyang matalik na kaibigang nakaharap sa kalan. Wow! Ngayon ko lang yata na lamang nagluluto ka. Ay! Best! Pinakialaman ko na at kumukulo na ang tiyan ko. Hindi ka naman magagalit, di ba? Siyempre hindi. Nagulat lang ako na nagluluto ka ng lunch. Ano bang gagawin mo? Magluluto lang ako ng ginisang gulay at pritong baboy. Para may kakaiba sa'yo ngayon Hulaan ko. Na-promote ka ba sa trabaho? I wish! Bakit pala mukhang naka-jackpot ang mga ngiti mo? Well, may kaso kasi akong hawak na nasolve na. Tinulungan na lang ni Mitch ang kaibigan na maghanda ng kanilang mga kakainin para sa tanghalian. Nang matapos ang mga ito ay tinawag na nila ang dalawang lalaki. Masaya naman nilang pinagsaluhan ang kanilang tanghalian. Pagkatapos ng mga ito ay si Delo na ang naghugas. Lumipas ang maghapon na halos hindi kinakausap ni Byron ang kanyang misis. Nang matutulog na sila ay hindi na nakapagpigil si Mitch na tanungin ito. Pero nagulat lang ang babae sa reaksyon nito. Alam mo, nakakarindi ka na sa katatanong mo kung okay lang ba ako. Ayos lang ako, nakikita mo naman, di ba? Hoy babae, ito ang tandaan mo. Binili lang kita sa sugarol mong ama. Kung hindi nga dahil sa akin, baka hindi mo naranasan ang lahat ng nakukuha mo dito. Anong sabi mo? May ginawa ba ako sa iyong masama kaya mo ko pinagsasalitaan ng ganyan? Gusto mo yung totoo? Hindi ko alam kung paano kita natitiis na katabi sa kama. Ang yakapin ka o halikan. Samantalang alam ko naman na katulad ka lang din ng ibang babae na pera lang ang habol sa akin. Hindi kita maintindihan. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Kanina naman maayos tayo Bakit bigla-bigla na lang? Inaantok na ako. Dito ka na at sa sala na ako matutulog. Lumakad si Byron palabas ng kanilang silid at naiwan namang tulala si Mitch. Hindi pa rin ito alam kung ano ba ang dahilan ng biglang galit na yon ng kanyang asawa.
Ngunit imbis na umiyak ay lumabas din siya ng silid at kinatok ang matalik na kaibigan. Kaagad naman siyang pinagbuksan ito. Nang makaharap na si Sheila ay niyakap ito ni Mitch na ikinagulat naman ng dalaga. "Oh, ano nangyari sa'yo? Nag-away ba kayo ng asawa mong magaling?" Pwede mo ba muna akong samahan sa kwarto namin at doon ko sasabihin sa'yo? Tumango naman si Sheila at magkasunod silang pumasok sa silid ng mag-asawa. Nang maisara na yun ni Mitch ay doon na niya sinabi ang lahat. Ang biglaang pag-init ng ulo ni Byron at lahat ng mga binitawang salita ng asawa. "Ano? Ang kapal naman ng mukha niya. Sabi ko na nga may tinatagong ugali ang asawa mo. Uuwi ako bukas ng Maynila. Sumama ka nala sa akin." Hindi ko siya pwedeng iwan nang hindi kami nakakapag-usap ng maayos. Isa pa, baka may problema lang sa negosyo. Pero may isa akong hihilingin sa'yo. "Kahit ano, basta para sa'yo." Imbestigahan mo ang asawa ko. Alamin mo lahat. History ng pamilya niya, kahit anong impormasyon, kuhanin mo. "Sus, sisiw. Madali lang yun. Ako nang bahala. Sige na at magpahinga ka na." Salamat. Aasahan kong balita mo. Anong oras ka nga pala aalis bukas? "Mamayang madaling araw. Maagang shift ko bukas eh." Nagpaalaman lang ang dalawa bago lumabas si Sheila sa kwarto ng mag-asawa. Doon lang humiga si Mitch at pinilit na matulog. Lingid sa kanyang kaalaman ay ang isang ngisi na gumuhit sa labi ng kanyang matalik na kaibigan sa oras na nakalabas ito ng kwarto. Kinabukasan ay hindi na inabutan ni Mitch ang matalik na kaibigan. Ayon kay Delo, bandang 3:00 ng madaling araw umalis si Sheila. Habang si Byron naman ay nakatulalang nakaupo lang habang nagtsatsaa. Nang makita siya nito ay kaagad siyang niyakap. Asawa ko, pasensya ka na sa akin kagabi. Parang wala ako sa sarili ko. Hindi ko rin alam kung ano ba ang mga pinagsasabi ko. Patawarin mo ko. Ayos ka lang ba talaga? Kung may problema naman, maaari mong sabihin sa akin eh. Wala man akong maitulong, at least makakagaan sa loob mo. Pasensya ka na talaga. Hindi ko din alam kung bakit ako nagkaganon. Baka naman po, kinulam ka. Kulam? Modern ng panahon ngayon para maniwala ka pa sa mga ganyan. Hindi totoo ang mga yan. Oo nga pala, asawa ko. Luluwas ako ngayon. Nagka-problema sa Malabon eh. May mga machine daw tayong nasira. Anong gusto mong pasalubong? Umuwi ka lang ng ligtas, ayos na sa akin. Kuya, ako po. Gusto ko ng pansit Malabon. Nagpaalam lang si Byron at nagbilin kay Delo na siya na muna ang bahala kay Mitch. Maghapong inabala naman ng dalawang naiwan ang kanilang mga sarili. Tumambay silang dalawa sa gazebo. Doon nag-cross-stitch si Mitch habang tinatapos naman ni Delo ang kanyang nobela. Sa ilang araw na lumipas ay laging ganon ang sitwasyon ng mag-asawa. Away-bati. Isang gabing nagtalo si Mitch at Byron ay nakatanggap ng tawag ang babae mula kay Sheila. Anong balita? Naku, hindi ka maniniwala sa natuklasan ko, Best. Yang asawa mo mukhang may ibang babae yan. Nalaman ko rin na sa tuwing lumuluwas siya ng Maynila, nagpupunta siya sa isang kondo sa Makati. Sa pamilya naman niya, nalaman kong umalis ang kanyang ina at sumama sa driver nila. Sa tatay niya, wala naman akong nahalungkat na kung ano. May babae si Byron? Sigurado ka ba? Sigurado ako. Dahil sinundan ko siya nung isang beses at babae ang nakita kong lumabas mula sa condo unit na pinuntahan niya. Hindi ko nga lang sila nakitang magkasama. Paano niya nagawa ang bagay na yun? Sabi ko na kasi sa'yo hindi mabuting tao yung asawa mo. Baka nga hindi lang iisa ang babae ng loko na yun Kung gusto mo, susunduin ko kayo bukas ni Delo dyan. Baka mamaya kung ano pa gawin niya sa'yo kapag kinumpronta mo siya.
Sasagot na sana si Mitch nang marinig niya ang pagbukas-sara ng pinto ng kwarto nila. Kaagad na binaba niya ang tawag at hinarap ang asawa. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga bago ito nilapitan. Umiwas naman si Byron sa kanya na ikinainis na ng babae. Kausapin mo nga ako. Bakit ka ba umiiwas? Pwede ba manahimik ka? Pagod ako! Pagod? Pagod ka sa babae mo? Ano? Babae? Nababaliw ka na? Sa tingin mo magagawa ko pa mang babae habang abala ako sa mga negosyo? Ang kapal naman talaga ng mukha mo! Talaga ba? Sa oras na malaman kong may babae ka, papatayin ko ang babae mo. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Mitch mula sa kanyang asawa. Natumba pa siya sa lakas nun. Hindi makapaniwala ang babae na nagawa siyang saktan ng kanyang asawa. Hindi pa man nakakahuma ay sapilitan siyang itinayo nito at itinulak sa kama. Naiiyak na si Mitch sa nangyayari. Totoong ilang linggo na silang kasal at nagtatabi sa kama. Pero kahit kailan ay wala pang nangyayari sa kanila. Anong gagawin mo? Ano ba sa tingin mo? Ang tagal na nating kasal. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha ang gusto ko. Ilang bulaklak na ang ibinigay ko. May diamante, ginto, at lahat ng gusto mo. Kung tutuusin, dapat matagal ko nang nakuha ang pagkababae mo. Sa laki ng hininging pera ng tatay mo. Huwag! Pakiusap! Huwag mo gawin ito, Byron! Hindi ka ganito! Mabuti kang tao! Hindi mo na ako mapipigilan! Dinakma ni Byron ang asawang nagmamakaawa. Isinagawa nga nito ang masamang balak kay Mitch. Kahit pa nga lumalaban siya ay wala siyang sapat na lakas para pigilan ang asawang parang sinaniban ng demonyo. Ilang ulit siyang kinuha nito at nang mapagod ay nakatulog na. Kinuha namang pagkakataon yon ni Mitch. Tumayo siya ng dahan-dahan at saka nagsuot ng damit. Lalabas na sana siya ng kwarto nang mapansin niya sa sahig ang susi ng kotse ni Byron. Dinampot niya yon at saka lumabas ng kwarto. Pagbaba niya sa hagdan ay dumiretso siya sa kwartong ginagamit ni Delo. Hindi na siya kumatok at dire-diretsong pumasok. Naabutan naman niyang gising pa ang binata. Ate Mitch, anong nangyari sa'yo? Mamaya akong ipapaliwanag. Kailangan na muna nating makaalis dito. Dalian mo! Bakit nga? Si Kuya Byron. Huwag ka ng maraming tanong. Hinila ni Mitch si Delo palabas sa bahay. Tumatakbo sila papunta sa nakaparadang sasakyan ni Byron nang marinig nila ang malakas na sigaw nito. Tinatawag nito ang pangalan ni Mitch. Nakakarinig din sila ng mga nasisirang mga gamit. Mas nataranta si Mitch. Nang marating ang kotse ay nanginginig na binuksan niya yon at dali-daling sumakay. Delo, sakay na! Dalian mo! Ano ba kasi ang nangyari sa inyo? Saan tayo pupunta? Kay Ate Sheila mo! Nang ma-start na ni Mitch ang kotse, ay kaagad na pinaharurot niya yon. Bago pa man sila tuluyang makalayo ay nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Nahintakutan naman ang binatang si Delo. Ate, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Kuya Byron? Ano ba ang pinag-awayan nyo? Sinaktan niya ako nang mabanggit ko ang tungkol sa pambababae niya. Para siyang demonyo. Hindi na siyang lalaking natutunan kong mahalin. Nababaliw na siya. Ano? Ginawa ni Kuya yon? Napaisip bigla ang binata sa sinabi ni Mitch. Doon lang niya naisip sabihin kay Mitch ang alam niya. Hindi man sigurado ay malaki ang hinala ni Delo na may kinalaman si Sheila sa nangyayari sa asawa.
Pero sa ngayon ay hahayaan na muna niyang makarating sila ng Maynila dahil mas gusto ng binata na sabihin muna yon sa kanilang tita. Ilang oras pa nilang binaybay ang daan papunta sa bahay nila Sheila. Pagdating doon ay hindi nila naabutan ng dalaga. Tanging ang tita lang nila ang naroon. Tita Susan, magandang gabi po. Nasaan po si Ate She? Sinabi naman ng ginang na hindi pa ito umuuwi simula nang umalis. Pinatuloy nito ang dalawa. Ginawan din niya ang mga ito ng kape at ipinaghanda ng tinapay. Bago pa man ito bumalik sa sala para ibigay ang inihanda sa bisita, ay nasa lubong na niya si Delo. Tatanungin pa sana ng ginang kung ano ang kailangan nito, pero nagulat siya sa sinabi ni Delo. Si Ate She po, may ginawa na naman. Hindi ko po alam kung ano pero may pakiramdam po ako na may kinalaman siya sa nangyayari kina Ate Mitch at sa asawa nito. Nakita ko po sa kwarto niya ang isang pulang kandila. May nakita pa po akong papel. Ito po. Iniharap ni Delo ang papel kay Tita Susan. Namutla ito at kaagad na inaya si Delo pabalik sa kusina. Nang maibaba ang hawak, ay kinuha ng ginang ang papel. Nang mabasa yon ay napabuga ng hangin ang ginang at sinabing may ginagayuma ang Ate She ng binata. Nagtanong pa ito kung pagkatapos ba nun ay may binigyan pa ito ng pagkain. Sa pagkakaalala ko po, siya ang nagluto ng tanghalian namin pagkatapos ng gabing yon. Hindi po kaya... Malungkot namang tumango ang ginang. Mukhang kinuhang pagkakataon yun ni Sheila para maisagawa ang balak sa asawa ni Mitch. Nagpasya si Delo na kausapin si Mitch tungkol doon. Hindi para ilayo kay Sheila, kung hindi para maagapan pa ang mas malalang mangyayari. Pagbalik sa sala ng magtita ay inabutan na nilang magkayakap si Sheila at Mitch. Nagkatinginan ng dalawa at nagdesisyong manahimik na lang muna. Mabuti naman at nakatakas kayo. Hindi mo man lang sinasagot ang mga tawag ko kanina. Hindi ko na naisipang damputin ang cellphone ko eh. Basta ang alam ko, kailangan namin makaalis doon. Natatakot ako. Baka kung anong gawin niya, mayaman siya at maimpluwensya pa ang pamilya. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala. Sa ngayon, dumito ka na muna. Huwag ka na munang bumalik doon. Baka mamaya patayin ka pa ng hayop na yon. Salamat, Best. Nagyakapan ang dalawa, habang si Delo naman ay inaya ang tita na pumunta muna sa kusina. Nang gabing yon ay magkatabing natulog sina Mitch at Sheila. Habang si Delo naman ay mulat na mulat. Hindi niya magawang matulog nang may dalahin sa kanyang dibdib. Hanggang mag-umaga ay talagang hindi nakatulog ang binata. Nang marinig ni Delo ang pag-alis ni Sheila, ay dali-dali niyang kinatok ang silid nito. Binuksan naman kaagad yon ni Mitch. Ate Mitch, kailangan natin bumalik sa probinsya. Kailangan nating mahanap ang matandang nakausap mo noon sa bayan. Mukhang may alam siya sa nangyayari kay Kuya Byron. Ano? Sandali nga. Paano may alam? Naalala mo pa ba ang mga sinabi niya? Oo nga pala. May ibinigay siyang address sa'yo, di ba? Sa kakwintas? Oo, pero hindi ko dala yun. Hindi ko pa nga yata natatanggal yun sa bulsa ng pantalon ko eh, na nasa marumihan. Hindi na nagsalita pa si Delo. Basta na lang niyang hinila si Mitch papunta sa kotseng ginamit nila kagabi. Wala namang nagawa si Mitch kundi ang bumalik sa loob ng bahay para kunin ang susi. Nang makuha yon ay kaagad silang bumiyahe pabalik sa probinsya. Napagpasyahan nilang abangan na lang ito sa bayan sapagkat takot bumalik ang dalawa sa bahay sa likod ng palayan. Nang marating nila ang bayan ay malapit ng magtanghalian kaya naman nakadama na ng gutom ang mga ito. Kain muna tayo, ate. Kumakalam na ang sikmura ako eh. Sino ba kasi nagmamadali? Halika na at humanap na tayo ng makakainan. Nagkalkal muna si Mitch sa lagayan ng mga barya ng kanyang asawa.
Swerte namang marami siyang nakuhang tig-5 piso at tig-10 piso. Nang makuha yon ay dumiretso na sila sa kainan na malapit lang sa pinagparkan nila ng kotse. Nag-order lang sila ng tig-isa. Hindi pa man sila tapos kumain ay natanaw na ni Mitch ang matanda. Walang pagdadalawang isip na iniwan niya ang kinakain at nilapitan ang matandang lalaki. Tatang, gusto ko pong malaman ang nalalaman ninyo sa nangyayari sa asawa ko. Sabi ko na nga ba, at ikaw din ang lalapit sa akin. Tawagin mo na lang akong Katasyo. Kilala ko dito bilang manghuhula at magtatawas. Bakit hindi mo suot ang kwintas na ibinigay ko? Hindi na po importante yon. Ang gusto ko pong malaman kung napano ba ang asawa ko. Sumama ka sa akin. Sa palagay ko, kaya ka nandito dahil nangyari na ang dapat na agapan. Kung nakinig ka lang sana sa akin. Walang pag-aalinlangan namang sumama sina Mitch at Delo. Dinala sila ng matanda sa isang bahay kubo na nasa likod lang ng palengke. Pagpasok doon ay kaagad na sumuka ng kulay itim sina Mitch at Delo. Napatangu-tangu lang ang matandang lalaki. Pumasok ito sa loob ng kubo at sa kanyang paglabas ay may bitbit siyang 2 baso ng kulay berdeng likido. Pinainom niya yon sa 2. Hindi naman nagdalawang salita ang matanda dahil kaagad na tinunggayon nila Delo at Mitch. Pagkatapos mainom yon ay nakaramdam ng kaginhawaan ng 2. Mukhang nakakain din kayo ng inilagay ng salarin. Hali kayo sa loob para magkaalaman na tayo. Malalaman po ba namin ang lahat? Ngumisi lang ang matanda at nagpatuloy sa pagpasok sa kubo. Pagpasok ng 2 ay kaagad nilang napansin ang iba't ibang halamang nakasabit sa loob ng bahay nito. Pinaupo naman sila ng matanda sa upuang kahoy. May kukunin lang ako. Maupo lang kayo dyan. Ilang sandali pa ay bumalik na ang matanda na may dalang plangganita at kandila. Habang nagsasagawa ito ng ritual ay bigla na lang nangisay si Delo. Nag-alala si Mitch pero hindi huminto ang matanda sa ritual na ginagawa. Nang matapos ang ritual ay hinihingal pa ang matanda habang tumitirik na ang mata ni Delo. Tatasyo, ano nangyayari sa kasama ko? Mukhang sinusubukan ng gumayuma sa asawa mo na kontrolin din ang binatang kasama mo. Ginagayuma? Sino naman po ang gagawa nun? Babaeng konektado sa inyo ng binatang kasama mo. Naiinggit siya sa'yo at gusto niya kung ano ang mayroon ka. Kasama na doon ang iyong asawa. Kaya kong matanggal ang gayuma sa asawa mo kung buhay pa siya. Pero mukhang nahuli na tayo. Dahil sa aking palagay, wala na siya. Pilit niya sigurong nilalabanan ng gayuma. At dahil hindi niya mapigilan yon, nagpasya siyang kitilin na lang ang paghihirap niya. Hindi! Hindi po totoo yan! Totoo ang sinasabi ko. Kahit umuwi ka pa sa bahay niyo, wala na siya. Pero may aaminin ako sa iyo. Hindi simpleng gayuma ang ginamit sa asawa mo. Dahil may iba pa siyang inilagay sa lalaki. At matatanggal lang ang bisa nun kung ibabalik ko ang orasyon na ginawa niya. Iiwan ko na po muna ang kasama ko. Kayo na po muna ang bahala sa kanya. Gusto kong makita ang asawa ko. Dali-daling tumakbo palabas si Mitch at tinungo ang kotse. Mabilis ang pagmamanehong bumalik siya sa bahay nila ni Byron. Nang marating ang bahay na nasa likod ng palayan ay nagmamadaling bumaba si Mitch. Tumakbo siya papasok, ngunit nasa sala pa lang siya ay nakita na niya ang nakasabit na katawan ng asawa. Hindi! Hindi makapaniwala si Mitch na mabubiyuda siya ng ganon kaaga.
Para siyang binagsakan ng langit at lupa ng mga oras na yon. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Doon lang niya naisip na tumawag ng mga pulis. Ilang sandali pa lang ay nagdatingan na ang mga ito at kinuha ang katawan ng lalaki. Dineklarang suicide ang ikinamatay nito. Habang sa Maynila naman ay nagdadalamhati rin ang tita ni She nang masangkot ito sa isang aksidente sa kalsada. Durog ang katawan nito nang makabangga ang isang 10-wheeler truck. Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo dahil marami ng mapagpanggap ngayon sa mundo. Magkukunwaring kaibigan, pero ang totoo, may masamang binabalak lang pala. Piliin natin ang mga taong pagkakatiwalaan at paniniwalaan natin. Para naman sa mga taong gumagawa ng masama sa kapwa, palaging tatandaan na lahat ng ginagawa natin ay siguradong babalik sa atin. At ang balik na yon ay maaaring katumbas ng ginawa natin, pero madalas ay maaaring mas higit pa.